Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita sa mga pangako mo sa akin sa aking pagtanda. Ang pagsama mo sa akin araw-araw ay tandaan ako'y marami pang magagawa hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggan kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking dalangin. Amen. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang araw po sa inyong lahat ng nakikinig dito sa amin sa 1116 DXAS, your community radio. Ito ang programang Family Matters. At kami po ang inyong mga nakakasama tuwing Tuesday morning. Ako po si Dang Estrada. At Edna Marcelo, magandang umaga po sa inyong lahat. At sali po kayo sa atin pong kwentuhan ngayong umaga. Mag-text po sa 0916-296-6625 at pwede rin po kayong mag-comment sa atin pong Facebook page. At dahil live na live po tayo ngayong umaga, ayan po, hintayin po namin ang inyo pong mga comments, mga suggestions at mga aral na matututunan ninyo ngayong umaga. Yes, at nasanay sila Ate Edna na ang Tuesday ay for single women or single parents. Although minsan na pag-uusapan na rin natin yung konting parenting dahil syempre ikaw ay isang magulang din. Pero dahil medyo may konting changes tayo sa scheduling na ginawa sa ating Family Matters, yung Tuesday natin ngayon ay magiging for parenting na. Okay, so Monday para sa mga kalalakihan, Tuesday ay parenting, pagka Wednesday, yan na yung mga single women. At abangan nyo kasi meron tayong mga naka-line up na mga i-interviewin, mga single ladies and single men din once in a while. And then, Wednesday, Thursday naman, syempre nandyan pa din ang ating mga elderlies. At yung dating ating Friday ngayon ay magiging ating mga married couples na si Kuya Jerry at si Ate Love ang ating host. Yung Saturday natin, same pa rin ang ating host na si Ibrahim Ismael para sa special edition, Saturday edition, dahil para yan sa mga families na merong mga special needs yung kanilang mga anak. So, every Tuesday na po, abangan nyo dahil ang pag-uusapan natin tungkol sa parenting. At yan nga, kasama natin si Ate Edna at yung mga experiences niya tungkol sa parenting.
ay mai-share niya sa atin. At abangan natin kasi may mga bisita din na iimbitahan si Ate Edna to share yung kanilang mga stories about parenting at iba-ibang mga stages. Kasi di ba Ate Edna, pagka iba-iba yung edad ng baby pa, toddler years, tapos elementary years, teenagers kung saan ka naroon ngayon. Tapos meron din paglagpas ng college years, and then adult na yung mga anak. Nag-iba-iba yung style ng parenting niyan. Kaya yan ang mga pag-uusapan natin pagka Tuesday dito sa Family Matter. So Ate Edna, ikaw ba'y kinakabahan, excited sa iyong bagong adventure? Kasi sasamahan ko lang po siya for a time. Tapos susunod ay siya na ang magiging host ng ating Tuesday edition. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa Panginoon sa panibagong oportunidad na ito, at nakakatuwa na yung mga seasons ng buhay natin ay talagang nag-iiba-iba. Hindi lang po yung mga anak natin, kundi kahit na tayo pong mga magulang, Kasi nga, yung nag-iiba-iba sila na rin ng yung paglaki nila, yung stages ng kanila pong paglaki. At tayo rin pong mga magulang, dumarating din po sa punto na kagaya nito, na pagkakatiwalaan ka ng panibagong responsibilidad. At salamat sa Panginoon dahil tayo po ay patuloy na lumalago, hindi lang po sa atin pong pagiging magulang, kundi mismo po sa atin pong paglagong pansarili din. Kailangan din po natin para mas makita ho natin na talagang sa Panginoon, kagaya ng mga napag-uusapan natin dahil, di ba, nung mga nakaraan, na tayo po bilang mga nanay, bilang mga magulang, ay hindi po lamang dapat na nakafocus na lang sa isang aspeto ng buhay natin ng pagiging magulang, kundi mismo tayo po sa atin pong mga sarili ay ipanalangin po natin sa Panginoon kung ano pa yung mga kanya pong balakin, yung mga plano niya po sa ating mga buhay, yung purpose niya mas makita pa po ng atin pong, hindi lang po ng Panginoon, ng ating sarili, kundi ng ating pong komunidad, kung ano po yung pwede nating i-contribute sa atin pong community. Lalo na po sa mga ganitong pagkakataon na napakalaki ng range ng atin pong naaabot sa pagbo-broadcast po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo at ng DXAS. Yan. Yes. Salamat na. Salamat po sa inyo lahat. Oo, totoo yan. Kasi dito naman sa Family Matters, kapwa tayo natututo. Hindi ba? Na hindi lang kami po na nandito sa may mikropono yung hindi rin kami expert sa totoo lang. So yung mga dinidiscuss na pag-uusapan dito ay bagay na natututunan din natin at ibinabahagi natin, at kaya inaanyayahan namin kayo palagi na mag-send ng inyong mga messages, comments, kasi gusto din po naming malaman, matuto. Kasi hindi naman din lahat ng mga sasabihin natin dito baka agree sila, di ba? Or baka sa kanilang applicable konteksto. Sa kanila. Oo, totoo yan. So kaya kailangan we learn from one another, and yan po, i-message nyo kami, mag-share kayo ng inyong mga messages and comments and suggestions. At baka meron silang mga gustong topic na gustong talakayin. Welcome po yan. At syempre, babati din tayo ng Happy Mother's Day last Sunday. Ayan, Ate Edna, Happy Mother's Day sa'yo, sa aking mother. Salamat. Happy Mother's Day. Belated na, pero sana na-i-date po ninyo yung inyong mga nanay nung Sunday. Sabi nga nila Salamat. Oo, special yan. At sa balita nga pangalawa daw yan sa pinaka reason bakit tumataas ang bulaklak. Pagka Valentine's tumataas. Pagka Mother's Day tumataas din ang mga bulaklak. Mas mataas, Oo. So ayan, na yung mga ano po bang mga surprise sa inyo ng inyong mga anak, pwede din niyo yan i-share dito sa amin. Dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Pero dahil bakasyon na kayo, 'di ba, Ate Edna? Bakasyon na ba ang mga kids? Okay. At ilang linggo na lang, panibagong school year na. So, kasi June na ang mga pasukan, busy ngayon pa lamang. Pasukan na June. Ganun kabilis. So, itong mga nalalabing mga ilang linggo nitong buwan ng Mayo, gawin natin siyang productive, hindi ba, Ate Ed? Gawin natin siyang oras para mag-grow kasama ang ating mga anak, and especially for teens. Okay? So, ang topic natin ngayon ay the power of doing together. Bakit mahalaga to na nagsuspend time tayo sa ating mga anak, lalong-lalo na sa mga teens. Ikaw ba, Ate Edna, ano yung nakita mong changes nung mas bata pa sila compared sa ngayon na medyo nasa teenage na sila?
in terms of doing things together, lalo na pag bakasyon. Kasi parang noon, ako personally, noon pagka mas maliit pa, parang we decide anong talagang mga gagawin. Pero parang habang itong mga panahon na to, parang meron na din silang suggestions and contributions. How would they want to spend the vacation? Tama ba, Ate Ed? Oo. Madalas no yung nakikita ko ngayong pagbabago sa kanila, hindi na sila pala sama kung hindi nila gusto yung pupuntahan namin. So, nagkakaroon din actually yun parehas parang may pros and cons. Kasi Yes. kami kumbaga na-enjoy na namin, for example, pupunta lang kami ng Bulacan, kaming dalawa lang nakamotor, sandali lang kasi hindi namin din sila matagal na iniiwan. So yung mga ganon, nagkakaroon din kami ng bonding time ni Arnold na ngayon na more on yung kami, na kahit ganon lang kaiksing biyahe, tapos nakakapagkwentuhan kami. Tapos minsan nagkakaroon kami ng mga pagkakataon na yung biyahe na yun, kakain lang kami, no? Yung ganon, yung mga simpleng mga adventure namin. And then yung mga anak namin, natututo sila na maging responsable, na pag iniwan namin sila, for example, hindi nila, or for example, yung pagkain nila, gagawa sila ng merienda, so magluluto sila. Nakakapagluto na sila ng ganon. So nakakatuwa Yun. kasi nagmamature din sila sa mga responsibilities na Correct. pag wala kami, basta meron diyang lulutuin na kaya nila, so nagluluto sila. Tapos yung isa pa naming nakita na mas sinasabi nila, Mama, dito na lang kami. Maiwan na lang kami sa bahay, hindi na kami sasama. So may mga ganun na silang pagkakataon. Tapos napansin ko nitong lumalaki na sila, ang kanilang gustong maging banding namin as a family, yung for example, parang mag-staycation ka lang ng mga, parang overnight lang. Tapos ang gagawin lang, magsuswimming lang sila. Kasi minsan may mga ngayon, di ba, na affordable siya, mura lang siya, Yeah. na may mga pagkakataon. Tapos may swimming pool na yung lugar. So Oo. nai-enjoy nila yung ganun, lalo na for example, halimbawa, birthday nung isa, no, sa kanilang dalawa. So mas gusto nila yung kaysa yung magse-celebrate sila na yung ganun, Party. yung pupunta lang sa mall. Kasi hindi rin sila mahilig sa mall, parang kami. Parang Oo. pupunta lang kami pag may bibili. So, yun yung nakakatuwang nakikita namin nakikita namin na, ay pala, may natututunan sila na kung paano mas magiging responsable habang lumalaki. Tapos, nitong summer, no? So, iba naman yung pinagdadala namin sa kanila. For example, mga church activities. So, na-enjoy nila. So, sabi namin, ay, ang ganda kasi, minsan tinatanong kasi namin na dapat mas makita nila sa sarili nila na tama yung path ba na ginigiya namin sa kanila na dapat ganito, ganyan. Yung mas makita nila yung purpose nila bilang mga hindi lang kabataan kundi bilang tao, no, na ang purpose sa atin ng Panginoon ay iba kaysa sa iba kasi then yun. So nakikita nila yung ganong so nakakatuwa na sa pag-iba ng panahon, kumbaga yung pag-change ng page, no, ng season ng buhay nila, nakikita rin natin na lumalago sila. Tingin ko kasi part din yun ng environment na kinalakahan nga nila na homebody kayo. Tapos nakikita ko din doon na na-train mo sila to how to be independent din, no? Na basta merong dyan lulutuin ingredients, magluto Kaya. kayo. Oo, 'di ba? Parang ganyan din kami noon eh. O bakit kayo nagugutom? Andyan ang mga pagkain Oo. sa ref. Magluto kayo, 'di ba? So, yung bang nagkakaroon na sila ng parang merong freedom to decide yung kung ano yung mga gagawin nila. And ito napakagandang note nito, especially ngayong bakasyon, yung point number 1 natin is movement. No? Magkaroon ng mga movement, magkaroon ng mga physical activities kasi especially sometimes, Action. di ba, pag iisipin natin ang bakasyon, ano yung mga gagawin nila para hindi puro gadget. Kasi yan yung totoo yan. challenging. Yan yung challenging na parang palagi na lang doon silang uupo. Although ako, Ate Edna, ang ginawa ko ngayon sa aking teenager, ay kasi alam ko nga na talagang mostly ay uupo yan siya sa gadget. Ginawa ko siyang intern. Relate. Okay? Ginawa ko siyang intern sa DXAS. Wow, praise God. Isa sa mga task, gagawa ng mga layout sa Canva. Kasi mahilig naman kasi sa mga design. Creative arts. Tapos oo. mag-help siya sa mga production. Tapos yung isa ngayon na project niya is gagawa siya ng game sa isang interactive game. Sabihin ko na, Roblox. Okay? So gagawa siya ng games na pwede niyang i-test at tapos integrated doon yung Bible story.
Ay, ang Kasi ganda. pwede mong gamitin yung AI para Mhm. turuan ka to code yung Mm. game. Okay? So, ayan, mga ideas po yan na pwede nyo Parang ipagawa nagkaroon sa na mga ng project na yan si Solomon sa school na nag-create sila ng games. Oo, naalala ko Yan. din. Oo. So, kung hilig po yan ng inyong mga anak, ang maganda dito kasi sa bakasyon, kailangan i-align nyo po yung hilig ng inyong mga anak sa kanilang mga magiging activities. Okay? So, another activity, nag-announce dito sa city namin yung tungkol sa mga sports. Okay? Although niyaya ko siya doon, ayaw niya kasi wala siyang kasama. Gusto niya nang may kasama. So, kaya nag-isip ako ng other plans para sa kanya. So, ang isa pa, doon tungkol sa movement, na physical activity para, alisin nga sila doon sa kanilang ginagawa. Ito pa, DIY project. Meron kaming possible na gagawing project dito ng kusina, yung pagpipintura ng isang buong. O, di ba? Kasi madali na lang naman yan. Di ba? Mahusay. Bibili ka lang sa hardware, tapos magtanong ka pa paano yung mga gagawin. So, isa pa yung paglilinis sa area-area ng bahay. O, yan. Parang makabanding mo na din sila. Tapos, matuturuan mo pa sila ng skills. Hindi ba, Ate Edna? Simpleng skills yon. At pagka tumulong siya doon sa chore or doon sa project na yon, magkakaroon siya ng extra time sa gadget. O, diba? So, Yun ang reward. oo, yun ang reward. So, tapos during na ginagawa nyo yon, bonding time din yon, diba? So, mahalaga na palanuhin natin yung bakasyon nila. Kasi pag hindi, they will just do whatever they want. Hindi ba, Ate Ed? Ano yan, napakagandang suggestion yan, Dan, kasi yung mga anak natin, ano rin yan may mga innate din dyan sa kanilang kalooban na, kumbaga nandyan na may gusto silang gawin. Ano yung gusto nilang gawin? So, alamin din po natin yun, kasi para mas doon po magkakaroon tayo ng pagkakataon na malaman ano talaga yung mga gusto nilang gawin. For example, di ba, madalas ang mga kabataan yung gusto nila ng swimming. Minsan gusto nila badminton, di ba? Nung last year, naalala ko lang na nagkaroon dito ng summer workshop, creative arts workshop dito sa Valenzuela. At na-enroll ko sila doon. Ang nakakatuwa, natuto silang maggitara, Yun. ukulele, mag-play. Ang nakakatuwa pa doon, hindi liban doon na naglalakad kami, 'di ba? Pagbaba mo ng sa Valenzuela dito, 'di ba? Pagbaba mo ng ang layo pa ng lalakarin. So nagkaroon din sila somehow physical exercise yung walking, along papunta doon sa venue. So ang nakakatuwa doon, natuto sila. Tapos ngayon unti-unti nai-involve na sila sa youth band. So, yung pating singing nila, yung mga ganon, na-appreciate nila yon kasi hindi lang siya nagiging yung hindi lang creativity na sa mind lang or sa kung paano, kundi yung physical na pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon kasi kailangan nating matuto. Pupunta tayo doon kasi para mas mas makita natin yung purpose na hindi lang puro gadget sa buong maghapon. Kaya nakakatuwa yung sinabi mo na dapat tayong mga magulang po, pinoprogramahan natin sila. Tapos isa pang tinuro ko sa kanila na hindi na yung ano yung gagawin mo? Dapat yung to-do list mo. Kaya natututo din sila na magsaing, Kasi nakikita nila, meron akong gagawin. Maglinis, yung sinasabi mo kanina, maglinis ng kwarto nila, magtupi or ayusin yung tinulugan nila. So yung mga ganun, yung mga ganun pong simpleng mga aksyon na movement na pwede nating ituro sa kanila, napakalaking tulong po nun para po mas maunawaan nila na may responsibility sila, na hindi lahat ng gagawin nila na may konting kilos ay dapat na iutos pa o gawin ng magulang. Sa kanilang pong murang edad, pwede nating gawin yun na sila na yung paglilinis mo parang exercise na rin yan kasi pagpapawisan ka, 'di ba? Hindi lang yung nakikita nila na hindi kaya na ng mama ko yan, gagawin na ng mama ko yan. So hindi ganoon. So yung mga mumunting ganyan na may mga paggalaw, mga pagkilos ng kanila pong katawan ay kailangan po nating ituro sa kanila. Hindi po yung nakahilata lang sila buong maghapon tapos nakaganon. Oo. 'Di ba? Oo.
Kaya ang ganda pong i-ano natin yan. Every summer, gawan po natin sila ng programa na yung mga affordable lang, yung hindi tayo mahihirapan doon sa gagastusin natin. Kasi sa loob ng bahay mismo, pag bunutin mo, no, mag-map, uso pa ba yung bunot o vacuum cleaner? So parang mga ganun, ano ho, na makita ho natin yung kaimportansya ng, pati hindi lang po yun, di ba, Dang, na hindi lang yung movement nila yung natututo, kundi yung responsibility, may kaakibat na responsibilidad. Yun ang matutunan nila sa kanilang murang. Mm. At Ate Edna, no, minsan may mga naririnig ako na hirap daw sila sa teenager nila. Bakit Oo nga. hindi nila mapasunod? Kasi ang aking observation, kasi nung kanilang mga mas bata pang edad, hindi nasimulan ng maaga. Yun talaga po although syempre ang strategy na siguro pag teens na sila is more of dialogue, no, na may mga Conversation nakikita na. din akong reels na sinasabi kung paano yung strategy sa mga teens na medyo late na nga na train, ano, kasi kung maaga-aga yan na train na part na ng schedule niya yung chores niya, yung pagtulong sa dishwashing, sa pagwawalis sa bahay, na pag naglaba ka, siya yung taga-sampay. Di ba may role siya na maliliit. At eventually, siya yung magte-take on. Di ba, na pag teen na siya, kasi turuan mo na yan papaano isa lang sa washing machine, kaya na yan eh. Hindi ba, tapos pagtapos niyang isa lang yon, isasampay niya. Tapos pag natuyo, itutupi niya, ilalagay niya sa cabinet niya. O, di ba? Sometimes parang isip natin, hindi naman siya mahirap, no? Kailangan lang at a matter of training our teens, no? Kasi sabi mo nga, Ate Ed, it's teaching them responsibility. Na dahil na-train nyo sila, nagkakaroon na kayo ngayon ng extra time ni Kuya Arnold out kasi pati yung tingin, yung ano ba dito, yung alam mo na they will be responsible, na kahit wala kayo doon, hindi kayo kakabahan, hindi ba? Hindi No? ka mag-aalala. Hindi mag-aalala. At isa pang punto na na-mention mo, Ate Edna, yung mga workshop nga, alamin nyo po kasi siguradong may mga May mga libre workshop, kasi, Dang. yes, free Pag workshop dito sa Valenzuela, trainings. libre yun. Correct. Sa mga barangay, sa mga city, or sa churches na malapit sa inyo. Sometimes they offer that. Diba? Ngayon, the past weeks, narinig ko na medyo natapos na yung mga ibang vacation Bible school sa inyo, diba? Tapos na din. So, baka meron pa coming sa iba't ibang mga churches. I-involve po natin sila. Ang kagandahan nun, sabi Sa amin nga, Ate natapos Ed, na. dati yung anak mo, participant lang. Ngayon, part na sila sa mga nagti-teach. Hindi ba? So, nagde-develop. Nakakatuwa yun. Turo sila ng Oo. Nakakatuwa na sila ay dati tinuturuan, ngayon nagtuturo na. Pwedeng assistant pa sila, pero sa susunod, teacher na din sila, di ba? So, yung magiging fruitful yung kanilang time sa kanilang mga ginagawa ngayong bakasyon. Kahit na nga yung paggamit nila ng gadget, pwede nating gawing fruitful time kasi skills development nila yon, hindi ba? So, yung mga bagay na kinahihiligan na nila, yun ang i-develop kagandahan. natin, palaguin natin, gawin nating mai-add nila sa kanilang character building, sa kanilang competency, di ba? Lalo na yan, pagdating sa mga gadgets and all. And yan na, yung number 2 na natin, Ate Edna, yung shared skills. Ito, kaya napapansin mo, di ba, pagka yung parent nasa musical side, ang mga trainings na binibigay sa mga anak, mga voice, dance, piano lesson, guitar lesson, or yung mga parents na nasa sports side naman, yan, yung mga swimming, badminton, ngayon usong-uso pickleball, so sinasama din nila yung mga anak nila para doon. Or baka naman mga simpleng skills na mat-share nyo sa mga anak nyo, katulad ng pagkaayos, pagkukumpunin ng sasakyan. O, maganda ding ano yan. Or yung mga mahihilig magluto, isama si anak sa pagluluto, hindi ba? Dito sa amin, mayroong mga favorite na breakfast na preparation na siya lang yung gumagawa.
So, pagka gusto niya yung breakfast na yun, ikaw magluto. Di ba? So, Wow. siya yung magluluto noon doon sa kusina at preparation hanggang sa isa-serve na sa table. So, di ba nakakatuwa na meron na silang alam na Ganda. specific na food na pagka yun yung gusto niyang kainin, sige, ikaw magluto. Hindi ba? So, yun, ngayong bakasyon. Kasi di ba pag may school, hindi nila nagagawa yon. Pero pagka bakasyon, so yan, mas ma-develop pa nila. Kung dati isang Maraming recipe, oras. gawin pa natin ng 2-3 recipe. So, nag-shift na siya. Kumbaga, binibigyan mo siya ng simple opportunity to take control. Kasi yan yung gusto ng mga teens, di ba? Parang gusto nila ng konting control, na sila yung nagde-decide. Hindi ba? Pero syempre, may gabay pa rin talaga natin. Sa inyo, Ate Ed, ano yung mga, ano yung mga shared skills? Kasi si Kuya Arnold, mahilig sa arts, hindi ba? Sino bang nakamana nun? Si Sofia. Actually, yan yung pag may mga sa church, no, na mga, for example, may design. So, siya na yung pinagdodraw. Minsan siya nagpipaint. So, ang nakakatuwa, kasi talagang nakuha ni Sofia yung galing sa art ni Arnold. So, yun po yung lumalabas na nakikita ko na, ayan yung yung pwedeng matutunan ng anak namin, no. Kahit si Solomon, kahit hindi siya ganun kagaling sa drawing, ganyan, gusto rin niyang matuto kasi sabi niya, bakit si ate ganun? Sabi ko kasi magkakaiba kayo ng mga gift or talents na bigay ng God. So, dito po nakikita ni Arnold na talagang yung husay, sabi niya nga, mas mahusay sa kanya si Sofia pagdating sa drawing, no? Mas mahusay sa kanya. Tapos nung minsan nga, nakita ko dito sa may styro kasi kaming nakalagay sa wall. So, ang ginawa niya, si Sofia nag-draw. Saglit lang natapos niya. Wow. So, ako natutuwa pagka ganun. Kasi, inaano ko siya, binibidyohan. Kasi, ang gusto kong makita niya, na pag mas malaki na siya, teenager na. Kasi pag makita niya na, yung mga bagay na kaya niya nung panahon na yun. Kasi para mas ma-encourage siya na, ay, kaya ko pala yung maliit ako. Di dapat pala mas kaya ko ngayon malaki na ako. Tapos, for example, yung mga projects niya, no, nakikita namin, for example, sa Canva, mahusay talaga siya. Tsaka si Solomon napapractice na rin. So, sila ang nagturo sa akin. O di ba na-share nila yung skills nila sa nanay nila. Kasi ako, may rin naman ako ng konti sa arts, pero hindi ako ganun kaysa sa kanila. So, sila ang nagturo sa akin. Kaya yung mga presentations ko ngayon, ako nang gumagawa. So, sabi ko, grabe no, na yung mga anak natin mismo, pwede tayong turuan, tayong mga nanay, tayong mga magulang na wala sa panahon natin noon, pwede nila tayong ma-engage din sa mga panahon na ngayon kung ano yung mga pagbabago sa panahon ngayon. For example, yun nga, no? Kasi yung mga presentations natin, for example, nanay ka, nag-aaral ka, so yung anak mo, kung hindi ka pa masyadong marunong sa mga digital something na mga presentations, no? Yung anak mo pwede kang turuan. Ako sa totoo lang, yung minsan siyempre isipin mo, ang lagi ko yung sinasabi, mas magaling pa kayo sa akin dyan, kaya dapat tuturuan nyo ako. Tapos yung mga AI na yan. So, lalo na si Sofia, napaka niya sa research, no? Na mga siguro dahil nga kailangan nila sa school, pag may mga presentations, sila na yung gagawa, sila na yung magko-conceptualize ng kanilang mga projects. So, ang laking tulong nun. So, maging open din po tayo dun sa shared skills na isi-share sa atin ng mga anak natin. Kasi malaking tulong din yun sa ating mga magulang para, na-upgrade din tayo yung kahit na hindi tayo nag-aaral, nasa bahay lang tayo, may ginagawa yung anak niyo sa computer. Makikitingin kayo, tapos sasabihin mo, anak, pwede bang turuan mo ako niyan? Paki-share mo naman sa akin, no? So, yun po yung natutunan ko sa kanila, na talagang sila na yung nag-share ng skill na yon, no? At ako naman, ang isa namang nasi-share ko sa kanila, yung pagluluto. Si Solomon, napakahusay niya ng magsaing ng kanin. Nung natutunan niya sa school, sa TLE nila, sabi niya, ma, paano ba to? Tapos ang project i-video, ipapasa, ganyan. Tapos after nun, natuto na siya. Tapos yung ate naman niya ang mahilig sa sa skill naman ng paghuhugas ng plato.
ng mga pinagkainan ng mga. So, na ano sila, yung ihayaan natin sila, wag mo tayong matakot na baka mabasag mo yan, baka ano. Pero kasi mga skills nating mga nanay yun, so i-mentor natin sila dun sa mga bagay na simple, na kaya nila, hindi sila mabibigatan. At saka kung magkamali man, itatama natin na dapat ganito. For example, di ba kahit sa paghuhugas may may mechanics na dapat baso muna, ganito. Yun yung mga simple mga skills natin na pwede nating i-share sa atin pong mga anak. Yung pang-simpleng pagprito ng itlog, di ba? Kasi doon naman nagsisimula sa mga simpleng bagay para mas matutunan nila. Magle-level up din naman yan. Yes. At saka kung matatakot tayo na magkakamali sila, makakabasag, or baka mapaso, o baka madisgrasya, hindi po sila matututo, hindi po ba? So, kaya kailangan we teach them and guide them para yung safety, para hindi din sila masunog or madisgrasya, hindi ba? So, kaya yung mentorship, kung paano natin sila aalalayan, tuturuan, ay napakahalaga po nun. At nakakatuwa, talagang kasing shared learning talaga. Hindi tayo yung monopoly ng kaalaman. Kasi along the way, ma-amaze ka talaga, wow! Mas magaling pa sila sa atin kasi tinuro natin yung basic skills and then they will develop and they will be better. And that's the goal. Hindi ba, Ate Edna? They will be better than us. Okay? So mag-break tayo sandali. Nako, ang bilis ng oras. Mag-break lang tayo sandali. Magbabalik po ang Family Matters. Tuloy-tuloy natin ang kwentuhan. Ano pa yung mga pwede nating gawin together with our kids, with our teens ngayong bakasyon. Dito lang sa Family Matters sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin.
tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami pa rin po ang inyo pong kasama, Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada. Ang FEBC po, o Far East Broadcasting Company, ay isang non-profit, non-commercial, donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa ating broadcast. On-air, online, at on the ground. At kaya po inaanyayahan namin kayo kung nais nyo pong maging bahagi ng ating ministeryo, pwede po kayong magbigay through financial donation sa ating BPI at sa ating GCash na yan po sa inyong screen. At kung kayo po ay magpapadala ng inyong donation, ay paki-message po kami para po ma-acknowledge namin. Maraming salamat po sa inyong partnership. At ipagpatuloy natin ang At ating yan po. kwentuhan, Ate Edna, no? At siyempre, inaanyayahan natin sila mag-message sa ating FB, sa ating sa text line 0916-296-6625. Okay, so medyo may mga tayo sa connection, pero tuloy-tuloy lang. Okay lang ba, Ate Ed? Oo, okay na okay. At yan po, batiin natin, no, Dang, ang mga nakikinig dito po sa ating pong programa mula po sa Zamboanga, sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi, at ganun po sa iba't ibang parte ng mundo dahil po tayo ay via live, programming, yung live streaming po oo. natin. So, yun. Pati sa YouTube Maraming natin, salamat. meron na din. Wow! Yes, so kanina napag-usapan na natin na kailangan kikilos tayo, no? May yung mga movement, physical activities, iset natin yan with our kids, with our teens. At yung shared skills na mga bagay na po pwedeng matutunan, madami po niyan online o kaya yung mga skills lang mismo ng mga parents, pwede nating ituro sa kanila, diba? And ngayon, number 3 is intentional play. Ito, Ate Ed, na-realize ko din to, no, na akala natin, pagka medyo teens na sila, hindi na sila playful. Sa totoo pala, at especially, no, sa yung mga 13 natin ngayon, sila yung mga elementary na lockdown. Na-realize mo din ba yan, Ate Edna? Na 2 years sila na lockdown. So, kasi yung itong recently, sabi ng teacher, lahat daw ng mga classmate nagtatatakbo dun sa may grounds at pawis na pawis. At kasi nga naman, parang 2 years sila na hindi nila inarasan. Parang hinahabol pa ba nila yung kanilang elementary na online class lang sila. So, itong mga teens natin ngayon, mahilig na sila sa physical play activities. So, within... Yung kanilang mga hindi nagawa Oo. 2 taon. Na hindi lang, na-miss out nga nila yun. Ito, mahilig din sa swimming, badminton. Tapos, gusto din nila yung mga competitive na board games. Kagaya yung mga Scrabble, Monopoly, mga Uno cards. O yan, maganda din talaga na gagawin din natin yan. Oo. Kaso minsan, di ba tayo mga matatanda, parang ayaw na natin ng play. Parang pagod na tayo, parang gusto na lang natin humiga, magpahinga, o kaya manood ng TV. Pero sa kanila, mahalaga yon. Mahalaga yung quality time. So, let's be playful. Let's give them the fun time that they need, they want. Kasi pagka hindi natin yun na ginawa na spend time with them, they will look for other people. Diba? Kaya minsan napupunta sa barkada. So instead na, kung ayaw po natin yun,
di tayo yung maging barkada ng ating mga teens, ng ating mga kids, na minsan kahit na ayaw natin, ipilitin natin ang sarili natin na Kailangan. gustuhin, hindi ba, Ate Ed? Oo. Tayo ba, Ma'am? Naalala ko lang Oo, yung sige. tungkol dyan. Naalala ko yung tungkol dyan. Kasi itong di ba si Solomon, patting age na rin. Ang nakakatawa, nung mga medyo bata-bata pa, sabi niya, Mamay, let's play hide and seek. Syempre yung age gap namin ay Malaki. napakalaki. Tapos sabi kong ganyan, kailangan pa ba tayong maglaro ng hide and seek? Malaki ka na. Pero yun pala kasi nung maliit sila, hindi, dahil nagtatrabaho ako, di ba? So, hindi nila na ano yun sa akin. So, na-miss nila, parang yung sinasabi mo nga na, hindi lang sila dahil sa pandemic na nagkaroon ng malaking panahon na nasa bahay lang sila na wala silang ka-interact, kundi tayo, at saka yung kapatid, kung may kapatid, ano. Oo, So, doon pag ko solo na, anak naku, pa, ano ba ito? mahirap. Mag-hide and seek. Oo. Tapos na-realize ko na hindi pala dapat ako humindi. Kahit na ano pa yung edad ko, kahit na medyo masakit-sakit na yung mga binti or yung mga ganun ba. Tapos di ba kasi tatakbo ka, hanapin mo sila yung mga ganun. So, na-realize ko na sa kanila pala yung humalakhak sila kasi na ano mo sila, natag mo sila, na huli mo sila or natagpuan mo sila kung saan sila nakatago. Napakalaking ano pala nun sa kanila, kasiyahan nila. Tapos maririnig mo talaga yung halakhak talaga. So, doon pa lang tayo mismo mga magulang, nagkakaroon tayo ng kasiyahan na fulfill natin yung design ng anak mo na makalaro ka niya. Kasi paglaki na nila, kagaya ngayon, hindi na sila yung mag-hide and seek tayo, hindi na sila ganon. Ang laging sasabihin sa iyo, ano ba yung merienda natin? Ano ba yung niluto mo? Parang ganon. Yung mga ganon na sila, gusto ko na ganito. Di ba yung mga ganon? So, hindi mo na sila maririnig na, mag-hide and seek tayo, yung ganon. Tapos, kaya tayong mga magulang, kapag yung mga anak ko natin ay maliliit pa, wala pa sa teenage na, na season nila, wag ho natin hayaan na hindi nila ma-experience na nakikipaglaro tayo sa kanya. Maghabulan kayo, kahit na maliit yung bahay natin, kahit na maliit yung, di ba, yung mga areas natin sa bahay, kasi, di ba, yung mga ganon. Wag mo nating limitahan yung sarili natin doon sa mga bagay na iniisip natin. Hindi dapat sa playground tayo. Huwag na tayo maghanap ng playground. Mismo doon na sa loob ng bahay natin. Para mas hindi na kayo babiyahe, hindi na kayo tawag dito, magkakaroon ng time yung traffic, yung maaksaya pa yung panahon niyo, kundi mismo sa loob ng bahay na. Kasi pwede naman yung maghabulan lang kayo, pauugan nyo, di pare-pares kayong na-exercise, no? Tapos naririnig mo, iba kasi paladang, pag malaki na sila, hindi mo na sila, yung interaction ninyo, iba na. Yung sinasabi mo nga kanina, hindi mo na maririnig yung mga simpleng tawanan. Na madalas ang maririnig mo na lang, nagtatawanan sila kasi iba yung kalaro nila, diba? Hindi na ikaw. So, sayang naman yung panahon na ma-invest natin yung emotions nila, na nakita mo silang masaya. Pati ikaw, tumawa na, humalakha ka na rin, diba? So, yun yung mga bagay na matipid, yun yung mga bagay na practical, yun po yung mga bagay na mas mababantayan natin sila ng maayos kaysa iba yung kalaro para naman sa socialization nila. So yun po yung mga simpleng pagbabalik natin ng intentional play nga sa atin pong mga anak. Kahit na yung pagluluto, di ba? Halimbawa, Dan, yung gagawa ka ng pancake, para siyang naglalaro din di ba? Minsan nga sasabugan ka pa ng anak mo na, di ba? So yun po ang mga simpleng mga natin, mga pwedeng gawin sa loob ng tahanan na. At saka Ate Ed, alam mo, tingin ko, if we really want to keep the relationship with our teens hanggang sa pagtanda nila, we keep the fun, we keep the conversation going, we continue to engage them, kasi pagka dumadating na nga sila sa point na parang pag tinanong mo, kamusta ka? Tapos konti na lang yung sagot nila, kailangan na natin mag-isip ng ibang strategy. How do we get into their lives na na magko-converse kayo? And itong mga activities na to, yun yung mag-open up
nung mga conversation na yun, mga deep conversations. Kasi pagka magaan yung pakiramdam nila, yung masaya sila. Kami nga ngayon, meron kami yung Would You Rather. Nagawa nyo na ba yun, Ate Ed? Gawin mo yon, yung Would You Rather. Tapos may Hindi dalawang pa. choices lang. Example, would you rather eat out or dito lang sa bahay? So, magugol ka sa mga sagot nila. So, from there, mas nakikilala natin sila. Would you rather hike or go to the beach? Oh. So, mix yung sagot ng family. So, lahat sasagot dun sa question. Would you rather, pwedeng kakain sa labas or magluluto? Basta anything. Tapos, ang take turns din sa pagtatanong. Hayaan mo din sila magtanong. Diba? Magugulat ka sa mga magiging tanong nila Oo, sa tama. inyo. Diba? Would you rather sleep or eat? Would you rather ganito, ganyan? So, may mga masaya yan. Kasi ginagawa namin yan. Tapos, isa pa yung, kasi kailangan lang, magaan lang siya. You just laugh together. Tapos, ito pa yung, kagabi lang yung, sasayaw ka lang ng dance step. Tapos, huhulaan mo kung anong kanta yun. Magugulat ka, ang dami palang dance step na pag sinayaw mo lang, mahuhulaan na nila. Pero meron ding mga dance na bago na, especially mga TikTok dance, na siya lang nakakaalam. Diba? Pero matututo ka din, diba? Dahil sinayaw niya. Tapos malalaman mo ngayon, yung pala yung hawak mo ang beat, diba? Yun yung uso ngayon na sayaw. Diba? Trending. So, especially sa atin din, Ate Ed, na nasa ministry din tayo. So, yung mga trending ngayon sa mga youth, para relate tayo kapag nagmi-minister tayo sa kanila. Maganda yun, nakukuha natin din yan sa mga youth natin. So, if we cannot relate to them, hindi sila makakarinig sa atin ng payo, ng advice, kapag parang ang dating puro sermon. Pero kapag meron tayong deep relationship, especially with our teens, with our kids, mas open sila kapag meron na tayong sinasabi, especially sa mga buhay-buhay. Diba? So, yun, actually, na-research ko lang din yan. Minsan kinakausap ko si AI maganda kausapin natin si AI. Ano ba yung mga struggles ng teens ngayon? Ano yung mga pinapanood nila? Ano yung mga... Tapos, papaano natin sila madadirect doon sa values at word ni God? At bilang mga parents, ano yung mga activities na magiging fun and engaging sa kanila, pero hindi nila napapansin na nag-share ka na pala ng good news, ng values mula sa salita ng Panginoon. Kailangan nating maging matalino sa strategy kasi ang kalaban natin ngayon, technology. So, sa fast pace ng technology, ang dami nilang information na nakukuha. Minsan, hindi nila alam alin doon na yung tama, alin doon yung biblical pa ba. Minsan, it looks like good, parang maganda siya, pero pagka babasahin mong mabuti, intindihin mong mabuti, hindi na. Diba? So, kaya kailangan nandun tayo para sa ating mga anak, sa paggagabay sa kanila. Ang dami nating kalaban, sa totoo lang. So, kaya kailangan number one tayo na nandun. Kakampi natin sila, ginagabayan natin sila. Even in activities like kala natin minsan, sa atin kasi parang boring na o kaya pagod na tayo. Pero sa kanila, yun yung engaging. So, we have to really adapt. Diba, Ate Edna? Pagka gusto nilang sumayaw, di sumayaw ka. Kahit di ka marunong sumayaw, do a silly dance para tatawa sila at matutuwa sila. Diba? Matutuwa sila and gagaan din yung yung pakiramdam nila sa'yo. And they would think na, uy, si mama ko cool. Diba? So, kasi pag sa mga gusto nila. Silly dance siya sa akin. Diba? So, yun, yung mga gano'n na simpleng bagay pero po napakahalaga sa buhay ng ating mga anak. Ate Ed, bilis ng oras. Many more na last na share mo sa mga parents, especially ngayong bakasyon na ilang linggo na lang din papasok na ulit. Pero how can we spend yung quality and quantity time with our teenagers specifically?
Ito dahil sa iba na nga yung kanilang edad at lumalaki na, so iba na rin nga yung kanila pong mga kinahihiligan. So i-introduce po natin sila sa mga bagay na pwede nilang ma-adapt ng mas mabilis at na-enjoy nila. For example, kung may DVBS or mga activities yung mga youth niyo sa church, no, or sa community, i-involve po natin sila. Kahit na po nakikita natin na mahiyain yung mga anak natin, i-involve po natin sila. Kasi doon mas mababago yung perspective nila, no? Sabi ko nga sa mga anak ko, dapat nababago yung mindset natin at perspective doon sa mga bagay na ayaw natin. Kasi pag hindi natin sinubukan, ano ang pwedeng maging epekto nun. So parang hindi mo mamimiss mo yung opportunity na pwede ka palang mabago. Pwede palang mabago yung pakikisalamuha mo. For example, yung anak kong babae, yung panganay ko si Sofia, mahiyain talaga siya. So ngayon, in-involve ko siya sa DVPS. Pero ang nakita ko po doon, hindi sa siya na tawag dito, na biglaan yung pagbabago. Pero makita mo doon na nag-i-engage siya. Yung kanyang mga talent sa pagkuha ng pictures, yung pagtuturo, kahit simpleng pagtuturo, no, na natututo siya na anak, hindi mo kailangan ikahon yung sarili mo sa mga bagay na naiisip mo lang na kaya mo. So lumabas yung mga niya na yung sa kanyang pagtitake ng pictures, yung documentation, so nailabas yon, yung ganyan. Tapos yung bunso naman, talagang alam mo naman yung bunso ko, ibang-iba rin yung personality. So mas nag-engage siya sa pagtuturo, sa games. So nagko-co-host na siya kasi in-invite siya ni Micah, yung isang churchmate namin, na maging partner sila sa hosting. So sa mga youth na activities namin sa church every Sunday, silang dalawa na, so natututo siya. Nung una hindi siya nagsasalita kasi parang iniisip niya anong gagawin ko, pero sabi ko, anak, sige, tuloy lang. So nung second time, nag-i-engage na siya doon sa kanyang co-host, sa ating Micah niya. So ngayon, dito ko mas nakita na pag ini-involve po natin yung anak natin, mas makikita nila na mas marami pala silang magagawa, na yung feeling nila limited yung kanila pong nagagawa. Makikita nila na pag nag-expand yung mga limitations na naisip nila sa kanilang sarili, yung takot nila, yung hiya, yung pakiramdam na nahihiya sila, yung awkwardness, na o-overcome po nila. At yun po yung maganda na maituro po natin sa ating mga anak, lalo na po yung mga activities na makakatulong sa kanila, hindi lang physically, hindi lang emotionally, kundi higit sa lahat spiritually. Yung sinasabi mo nga dan kanina na may mga activities tayo kahit sa loob ng bahay na hindi mo alam, ini-engage mo na pala yung anak mo doon sa spiritual na bagay na napakahalaga. Yun po kasi yung mahalaga, at dapat po nating itanim sa puso at isipan ng ating mga anak na ang buhay po nila ay may purpose, higit pa sa nakikita nilang purpose sa kanilang mga sarili. So yun po yung yung maganda doon, nababalanse ho lahat, physically, emotionally, yung nila, mental capacity, no, yung mental health nila. Kasi di ba minsan napansin mo, pag ang bata lagi lang nandiyan sa bahay, walang ginagawa, kung ano-anong naiisip, so ano ang nangyayari. Yung lalo na sa kabataan natin ngayon na nakakalungkot, no, kasi yung parents wala nang engagement sa mga anak, and at the same time yung anak wala nang engagement sa magulang dahil sa fear, dahil ayaw nilang mapagsabihan sila ng mga bagay na ikatatama. Pero ang po doon, mga magulang, na tayo pong lahat ay may kalayaan na manalangin upang ang mga anak po natin ay mailapit natin sa ating pong Panginoon para doon sa mga bagay na mas higit pa nilang matututunan dahil sa engagement natin bilang parent and child, no? Yung parent-children relationship para po sa ating mga anak. Yes. O kaya, ang ating call to action natin, ang encouragement natin, magkaroon ng no phone activity. O, kami sa amin, sinusubukan na namin na by 8:30, wala ng phone. Tapos magkukwentuhan na kami, mag-games, mag-read ng Bible, mag-pray. Ayan. So, yan, every day. Tapos, mga suggestion din, pwedeng mga 20-minute walk, o kaya mag-wash ng labada together, wash ng car together, o kaya ano bang activity na you will do together, fun activity, with the family this bakasyon. Okay? Tapos, i-invite namin kayo, i-picturean nyo, tapos, or mag-comment lang kayo sa ating FB page, ano yung ginawa na ninyo, and ano yung naging effect nun sa inyong teens. And, din mga parents, kapag nilambing kayo ng inyong mga anak sa gagawin, yes agad.
Hindi ba? Oo. Para kasi minsan 'di ba nagyaya sila tapos ayaw natin. So hindi na sila magyayaya next time. So let's give them the time that they want. Okay, sabi nga nila yung love daw ang spelling ng T-I-M-E. Time. Time. Okay? Sige, Ate Ed, pwede ka bang mag-pray na quickly sa ating mga listeners? Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa katagumpayan na binigay niyo po sa programa ng Family Matters, Panginoon. At salamat po sa inyo pong salita sa Ecclesiastes 4 verse 9 na 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Salamat, Panginoon, dahil ang partnership po ng magulang at mga anak, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon. Hindi lamang po sa magulang, kundi higit, Panginoon, sa kanila pong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na ito na ma-share namin, Panginoon, na yung mga movements na pwede namin gawin, Panginoon, sa bonding time, Panginoon, yung mga shared skills, Panginoon, mga intentional play, Panginoon, yung mga personal stories namin na pwede namin i-share sa amin pong mga anak para mas mabuo yung bonding, Lord God, mas mabuo yung bond, Lord God, sa relationship ng mga magulang at mga anak, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ang inyo pong salita ay malaya, Panginoon, na maihahatid sa amin pong pamilya, sa amin pong mga anak, sa pamamagitan ng mga ganitong mga activities, Lord God, na inyo pong ibinibigay sa amin bilang ideas, at salamat sa wisdom, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibigay. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, Lord God, na nakikinig, at patuloy na pagpalain niyo sila, Panginoon, at mailapit sa inyo pong paanan, aming Ama. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Naku, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin dito sa Kwentuhang Pampamilya. Bukas muli, magkita-kita tayo dito sa Family Matters. Kasama naman kami sa singles naman, single women. Pagka Wednesday na yan. Yes, oo. So ayan, ako, salamat din sa ating technician, Romel Maraming Paulino. salamat sa iyo. Romel Paulino at Rolando Alfonso. At susunod na po ang programang Radyo Singkaman. Magkarinigan tayong muli dito sa Family Matters, dito sa 1116 DXAS. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone! May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito.